Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay Field Mission Sunday. Atin pong sinasama sa ating panalangin ang lahat ng mga misyonero na nagpapahayag ng mabuting balita sa iba't ibang dako ng mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. At ngayon din ay atin din sinasama sa panalangin sa misang ito ang lahat ng mga lolo at mga lola o mga nakakatanda. Pwede bang tumayo ang mga lolo't lola? Nahihiya pa kayo, no? Ako din ay lolo na. Kasi yung pamangking ko ay may anak na. So, apo ko na yung anak. So, lolo na to. Palapakan natin ang mga lolo't lola at mga nakakatanda na naririto. Salamat po. Pero kamusta po ang mga nakakatanda? Kamusta naman ang pagtanda? Tumatanda lang ba tayo sa edad nang walang pinagkakatandaan? Kasi ang pagtanda, sabi nga ay isang biyaya. Biyaya mula sa Diyos. Kaya nga gusto pa natin mabuhay pa ng matagal. Pero deserve pa ba natin ang mabuhay ng mas mahaba pa? Kaya pa ba ang maintenance? Kaya pa ba o... Kasi magandang mapagnilayan natin ang mga bagay na ito, no? Dahil ang pagtanda, inaasahan na mayroon tayong pinagkakatandaan. Ibig sabihin, lumalalim at lumalawak ang ating mga karunungan. Hindi lang tayo dapat tumatanda sa edad. Kadalasan din, pag tumatanda tayo, parang nagdidemand tayo na dapat tayong igalang, dapat tayong irespeto kasi matanda tayo. Ganun ba talaga? Paano yan? Hindi natin pwedeng i-demand yung respeto kasi kusayang ibinibigay. Pero ang isang taong tumatanda at nire-respeto ay dahil sa kanyang karunungan. Sa mga matatanda na naririto, kayo ba ay nilalapitan ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, o kahit sa inyong mga barangay? Kasi normally gano'n, no? So, nung sinaunang panahon, sa bawat tribo, sa bawat angkan, kung sino yung pinakamatanda, yun talaga yung nilalapitan ng mga tao. Pero bakit ka nilalapitan?
Nilalapitan ka ba dahil sa iyong karunungan? Humingi sila ng advice o payo o gabay? O lumalapit sila kasi may pension ka pa? Alin sa dalawa? Di ba na? Parang magandang pakinggan na kaya sila lumalapit, kaya sila pumupunta sa iyo, kasi naghahanap sila ng gabay. Kaya nga ngayon, sa atin pong mga narinig, no? Actually, sunod-sunod po itong linggong ito na ang Panginoong Hesukristo ay gumamit ng mga talinghaga para sa pagpapaliwanag tungkol sa paghahari ng Diyos. At una, no, nung ika-15 linggo, ginamit niya yung mga hasik. No, naghasik ng binhi at merong nahulog sa daan, sa batuhan, sa dawagan, at sa matabang lupa. Yung nahulog sa matabang lupa, na ibig sabihin talagang kanyang tinanggap, ninamnam ang binhi. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ito yung nagbunga ng tig-100, tig-60, tig-30. Muli, babalik ko ulit, no? Kasi nga ay pinararangalan natin ang mga nakakatanda. So tayong mga tumanda na sa mundong ito, na parating hinahagisan ng salita ng Diyos, ng binhi o ng biyaya, nagbubunga ba tayo? O kaya nga kanina sinabi ko, tumanda ba tayo ng may karunungan o tumatanda tayong paurong? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung tumatanda ng paurong. Noong nakalipas na linggo, muli, no, gumamit ulit ng talinghaga ang Panginoon. Ang sabi, naghasik ng mabuting binhi. Lahat mabuti ang inihasik ng Diyos. Pero maraming napapaisip, bakit may masamang damo? Nabanggit ko na ito last Sunday, no? 'Di ba? Bakit tayo nabubuhay pa? Tayo ba'y masamang damo? Kasi sabi, 'di ba? Ang masamang damo, matagal. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Deserve pa ba natin? Pero ito ay pagpapaliwanag ni Jesus, 'di ba? Na pagdating ng araw, saka ito bubunutin at paghihiwalayin yung masamang damo sa trigo na tumubo. So may takdang araw para dyan. Ngayon, ang sinasabi ni Kristo, panibagong talinghaga na ang paghahari ng Diyos ay katulad o ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ay langit na kapag nasumpungan, nakita, katulad ito ng isang kayamanan, katulad nito ng isang napakamamahal na perlas na kapag nasumpungan na, ay handa nang iwan ang lahat para lamang dito. Kaya yung hangad natin, no? Sana dito sa lugar na ito, natatagpuan ninyo ang Diyos. Nawa, natatagpuan natin ang Diyos. Pero dito din, kailangan natin mas unawain. Kasi pinagninilayan ko, no? Sabi dito, nang matagpuan nila yung kayamanan, ano ang ginawa? Ipinagbili ang lahat ng kanilang ari-arian. So, meron silang ari-arian. Pero hindi yun sapat. Kaya naghahanap pa sila. May hinahanap. At nasumpungan na nila yung kayamanan. Yung mamahaling perlas. Yung merchant, no, yung mangangalakal. Hanap ng hanap. Di ba? Punta ng punta sa ibang lugar. Para lamang masumpungan. Hindi ka makakapaglakbay kung wala kang ari-arian. So, mayroon na ito. Mayroon na sila. Pero hindi nga yun yung nakapagdudulot sa kanila ng, sabihin natin, pagiging kontento. Mayroon na eh.
Pero yung isang magandang bagay na ginawa nila, umuwi, ipinagbili ang lahat ng ari-arian para lamang dito sa natagpuan nilang mas importante o mas mahalaga. Kaya, hindi naman masama at hindi sinasabing bawal yung magtrabaho ka, makapagpundar ka, makapag-ipon ka. Hindi masama yan. Ang mas masama nga, di ba, yung hindi nagtatrabaho. Ang mas masama, yung tamad-tamaran. Ang mas pangit, yung umaasa lang sa ayuda. Ayaw magtrabaho. Ang mas masama, yung nakakapagpundar, pero galing sa masama. Kasi nga, hindi yun yung makakapagpasaya sa tao eh. Pero, tandaan natin, paano na bili, paano nakuha yung kayamanang pinakaasam-asam ng tao sa tulong ng mga biyaya na ibinigay ng Diyos. So lahat ng meron tayo, kung ano man yan, kung ano man ang napundar, ano man ang naipon, gamitin natin para mas mapalapit tayo sa Diyos, para mas makuha natin ang kaharian na pinakaasam-asam at gusto namang ibigay ng Diyos. Kasi hindi naman talaga mahirap hanapin ng Diyos. Kasi ito ang kayamanan, di ba? Yung kaharian ay inihalin tulad sa kayamanan, natagpuan ng tao. Hindi itinago ng Diyos ang kahariang ito. Hindi pinagkakain. Hinahayaan niya na makita ito ng tao. At kapag nakita, alin ang gagawin o ano ang gagawin mo. Kasi alam mo na, ang kayamanan natin dito sa lupa o pwedeng makatulong sa atin mapunta sa langit. Pero lahat naman yan, sabi nga, di ba sabi kasi dito pinagbili, o sa ibang salita, pwedeng sabi, dinispose, alisin, iniwan. Kasi hindi mo nakakailanganin. Kasi ito na nga wala nang ibang mas mahalaga pa dito. Kaya sa atin po mga nakakatanda na naririto, nawa, sa puntong ito ng buhay natin, makita rin natin yung kahalagahan na nagpapatuloy tayong mahanap o kung minsan kasi alam naman na natin, alam na natin na yun yung kaharian, ilangit. Alam na natin, hindi pa nga lang tayo nakakarating doon. Pero alam na natin na nandoon. So ngayon, ano ang gagawin natin para marating natin, para makuha natin yon? So mayroong binigay ang Diyos na mga means, mga pamamaraan. Kung may pera ka, magkawang gawa. Kung may kakayanan ka, tumulong ka. Magtrabaho ka. Kumilos ka ng tama at mararating mo ng mas mabilis ang kaharian na kung saan naroroon ang lahat ng kayamanang magdudulot ng kaligayahan sa tao. At nawa, sa linggo ding ito, ipagdasal din natin ang ating Pangulo. Ay, sama na natin yung mga senators natin, mga opisyales. Katulad sa unang pagbasa, ano ang dapat nilang asamin? Kasi talagang kahit bilyon-bilyon na ang pera, hindi talaga yan sumasapat sa tao. Bilyon na. Diba? May mga bilyones na ang mga yan. Pero hindi sila matapos-tapos. Ano ang kailangan? Nawa, magkaroon din sila. Sa unang pagbasa, ano ang hiniling ni Solomon? Siya yung magsisimula na siyang manungkulan bilang pinuno, bilang hari. Pero hindi siya humiling ng kamatayan ng kaaway. Hindi siya humiling ng mas marami pang pera o kayamanan.
Ang hiniling niya, karunungan kung paano pamunuan ang napakalawak na kaharian, karunungan. Kaya kung ang isang leader, wala nito, walang wisdom, hindi lang yung talino, no? Yung karunungan, yung wisdom, hindi niya maaakay ang isang bansa. Ito ang dapat na taglayin. Nawa, no? Sana makapagsimba muna ang Pangulo natin, no? Para bukas sa kanyang sona, mas magabayan siya ng Espiritu Santo. Magabayan tayong lahat. So tayo ay may responsibilidad, ipanalangin, ibinoto mo man o hindi, siya ang Pangulo, ipanalangin natin. Kaysa yung, di ba, parang di tayo natapos sa batikos eh. Hindi tayo natapos sa mga rally-rally. Pag may oras at panahon para magtalaga ng bago, ayaw naman natin gamitin ang utak natin. Puro lang tayo asa sa 1.5, sa 500. Kasi nga, kulang tayo ng karunungan. Kaya tinan mo, ano nangyayari sa atin? Para na tayong mga, ewan ko ba, ano ba? Tanggap na ba natin na lahat tayo tanga-tangahan na lang? Kasi pera lang ang mahalaga. Hindi tayo makakarating sa langit ng ganitong pag-iisip. Amen?